What's up sa inyo lahat? So ayun, lately hindi tayo nakapag-ride kasi medyo maulan dito sa amin. So ang ginawa ko na lang, bumili akong helmet and share ko na lang sa inyo yung nabili kong helmet. Para pag maganda ng panahon, pag magra-ride sa tayo, bago tayong helmet. Medyo pogi tayong tingnan. Well anyway, ba't ako bumiling bago? Para may pamalitan tayo doon sa isa. Syempre pag medyo maasim na yung isa nating helmet, may magagamit tayong isa pa. So ang nabili ko is Laser and then yung model niya is Strada. Kung di kayo familiar sa Laser, matagal na sila sa industriya pagdating sa helmet. Matagal na sila gumagawa ng helmet eh. Actually naging helmet siya ni Wout van Aert. Though hindi ito yung eksaktong model na ginagamit ni Wout. Vento ata yung ginagamit niya kung di ako nagkakamali. So ito, pakita ko na rin sa inyo. Unboxing, well technically hindi siya unboxing kasi na-unbox ko na siya. Nagamit ko na siya nung nakaraan. Sinukat ko na rin siya. So ito, pakita ko na lang sa inyo yung laman ng kahon. Siyempre, yung mismong helmet. Mismong helmet sa yung documentations na hindi naman natin binabasa. Pero lang dito, ano ba to? Crash replacement. Ito yung importante para just in case na wag naman sana mangyari, mag-crash tayo at masira yung helmet natin, eh pwede nilang palitan. Eto na yung bago nating helmet. Ganda. Ganda ng pang-adjust nyo. Belt. And then ito yung kinetic core na sinasabi. Pakita ko sa inyo. Ito yung mga haba-haba na yan sa EPS liner. In a way, para siyang MIPS. Kung ang MIPS is rotational, well, ito, sa halip na masalo lahat ng ulo mo yung impact in the moment of crash, bali siya yung magiging crumple zone. In a way, extra layer of protection siya. Bali, ano siya, unique siya sa lahat ng Laser helmets. Wala siya sa ibang helmet. Laser lang ang meron nito. Kasi yun nga, sila ang nag-develop nito eh. Ito, pakita ko na sa inyo yung fit ng helmet. Yan. Front. Side. Likod, ewan ko okay tayo likod. So, looks, wala naman ang masasabi. Very subjective naman ang looks eh. Depende na lang sa tao yan kung ano yung maganda o bakit para sa kanila. In terms of quality and tibay naman, well, matagal na established ang brand na Laser. Sabi nga nang sabi ko kanina, dati siyang helmet ni Wout van Aert. Isa sa pinakang magaling na siklista. Isa sa pinakang mahusay na all-rounder. So, yeah, I can vouch for quality and longevity. Pagdating naman sa price, well, reasonable naman yung price niya. At around 4,000 pesos. Well, masasabi ko sulit na rin. Ililink ko pala kung saan ko nabili itong helmet na to, just sa description. Well, in terms of safety and protection, pagdating sa helmet na to, 5-star siya sa Virginia Tech. So ililink ko rin dyan sa description kung saan nyo makikita yung Virginia Tech. Bale, sila yung gumagawa ng mga testing pagdating sa mga helmet. Binibigyan nila ng ratings 5-star, ibig sabihin nun sobrang ganda. And itong helmet na to, naka 5-star siya dun sa Virginia Tech. So yun, kung gusto nyo makita kung ano yung rating ng helmet nyo, check nyo na lang, lalagay ko dyan sa description. Pagaling naman sa colorway, ang mga nakita ko available sa market natin, yung matte black, tapos ito slate blue, tapos yung isang blue na parang aurora something, tapos yung pinahuli ko nakita, titanium gray. Ito napili ko para medyo maiba lang. Ito isa upang nagustuhan dito sa helmet na to, etong pang adjust, pampasikip sa pampalog. Di ko alam kung anong tawag nila dito, nalimutan ko. Parang scroll belt ata, scroll system, basta yun, hindi ko alam. Kasi sarap lang gantuhin, sarap lang niyang i-adjust. Tapos ito, saksakan niya ng ilaw na proprietary para sa Laser helmets. Tapos ito, yan, sobrang ano niya, sa salamin. Hindi siya basta-basta mahuhulog. Kahit iganyan ko, hindi siya basta-basta mahuhulog. And alam ko makakabili ka pa nung aeroshell eh, para dito. Kaso nag-try ako mag-search dito sa atin, market natin, wala akong makita. Well, hindi naman ako mag-aero-aero eh. So yun lang. Ganda oh. Ganda niya tingnan. Doon naman tayo sa mga hindi ko nagustuhan. Or sa hindi ko nagustuhan, isa lang yun eh. And ito yun. Itong strap na to, ang hirap niyang tanggalin. Hindi naman sa mahirap, pero kailangan mong mag-exert ng extra force. Unlike do sa dati ko, ang daling tanggalin. Ito medyo mahirap.
So anyway, doon ko natatapusin to. Wala lang, ano lang, mabilis ang video lang tungkol sa bagong helmet. Gusto ko lang ipakita, gusto ko lang i-share. At least may bago tayong swagger. So yun lang, salamat sa panonood. Thank you guys.